susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na mananood. محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuloy naman po mga kapatid, sumasa atin naman po ang programang Dawa Sentral at siyempre, hatid po sa atin ito ng Islam in Action. Yan, pabatiin muna natin itong ating kasangga na aksyon sa lahat ng pagkakataon. Brother Pare. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa bali mong kayo ng daigdig at ako'y nagpapasalamat do sa ating mga follower na nabuhayan sila ng loob ngayon dahil mula na naman tayong nagpapailan lang. Naire. Muli naman nila tayong napapanood. Kasi sabi nila nakakasawa na yung mga programa na. Pero ito ay paalala sa atin. Yes. Para maging consistent tayo. Ayan. Okay, si Brother Duran, mayroong babatiin ito. Special yung babatiin niya. Yun na, no? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga masugid na sumusubaybay sa ating programa, no? So, maganda-ganda yung tatalakayin natin ngayon. Napapanahon. Napapanahon. Allahu Akbar. Kung mayroon karong special na babatiin, si Ustad Abdul Karim, mayroon din itong tinatawag na pagbatiin. Alhamdulillah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng aming mga kapatid na mga Muslim sa buong mundo. At muli magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan. Naway ang kapayapaan, habang at bayaya ng ating dakilang tagapaglikha ay mapasakin lang. Amin. Amin. Allahu Akbar. Sinusurpresa tayo ni Abdurrahim malupit itong kanyang ibabahagi na napapanahon doon. Ano ba yung paon mo? Kasi bawat siya natin may paon. Nagsawa siya sa baon mo, puro pagkasawa doon yung baon ko eh. Diyan pala to sa'yo. Ano yung baon? May request yung brother. Ay, request. Ano ba yan? Maaari ba talakayin natin yung bukol sa Islam ako? Kasi sa totoo lang, Oo nga, nakakalungkot ng ano yan, no? for the longest time, nilagay yung kalaban ng Islam ko. Ayaw nilang magpakita ng anumang kagandahan ng Islam. Puro, sa simula, sinisira nila ba? Panahon pa ito ng Prophet Muhammad. Panahon pa ng Rasulullah SAW, nandun ang paninira hanggang ngayon. Yung mga tinatawag na infidel. Oo, infidel. Hanggang ngayon gusto nilang sirayan ng Islam. Bakit? Napakaraming bagay, kapatid. Alam mo, ang isa sa na ayaw nilang magbigay ng magandang larawan tungkol sa Islam, sa mga Muslim, dahil sa mga bagay. Yes. Alam mo yung mga multi-billion businesses sa Europa, sa Amerika. Halimbawa yung alcohol industry, cigarette, di ba? Yung mga Entertainment na talaga namang entertainment. Hindi lang. Alam mo, marami mga bagay na sa mga pagkain, sa mga inumin na hindi, wag na natin yung sinasabi nating alcohol. Haram yan, di ba? Tama. Pero mas malaki pala ang kita ng mga yung mga haram na pagkain. Ano yun? Akala natin pag baboy haram eh. Pag hindi baboy, halal. Diba? So maraming industriya na pag i-disseminate natin na maayos yung katuruan ng Islam. Ano yung sila mawawalan. ano yung pwede kainin, ano yung pwedeng inumin, ano yung pwede. Yung mababankrupt sila eh. Tama. So ngayon, hindi relate nila lahat na lang ng masamang larawan ng
ginagawa ng mga Muslim Ay, at mga hindi Muslim, lalo na yung masasamang gawain, i-relate nila sa mga Muslim. Diba? So, Para sirain, para sirain. Siya naman po. Yeah, So, maling representasyon ng Islam. At maganda rin pag-usapan natin ito at para malinaw sa lahat ng ating mga kababayang hindi mga Muslim. Ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga paratang, sa likod ng mga paninira, sa likod ng mga maduduming image na pinakikita nila patungkol sa Islam? Ano ba talaga ang nasa likod nito? Sa pagkakataon na para pag-usapan natin, bakit sa kanila? Sulinawin. Oo. Kaya laki pasalamat ng ating mga kapatid dahil kung sila'y nanonood sa social media, so ngayon din, napapanood din nila sa Dawa Central natin. Kaya, Usapan niya, ano ba yung ano mo, Brad? Ano ba yung kwento noon? Kasi, alam mo, Brother Fally, nakakagulat din damay diyang Pilipinas Galing ba daw? Galing ba sa ano? Kagaya mga ng Australian passport, bro. Ito ano nga, nabanggit niyo yung Australia, no? Australia, no? So, merong recently lang nangyari na kaganapan na pagpaslang sa mga okasyon. sa mga tao doon Nakalungkot. na dinadawit ang So, sumikat yun, naging viral. dinadawit ang pangalan ng Islam. So itong umanong namamaril, ritsuhin na ho natin, wala nang paligoy-ligoy ito. Yung mag-ama ba ito? Mag-ama na namamaril sa isang okasyon sa Australia. So paano, buti na lang. Na di bro, galing pa dito sa Pilipinas. Taro ito. Ilang linggo o araw na natili dito bago pumunta ng Australia. Oo. Tapos yung okasyon doon, kahit hindi naman natin sabihin, alam na natin, okasyon ito ng mga mga hindi Muslim. kapatiran nating mga Hudyo. Tanong Hudyo yan. Mga Hudyo, nagkaroon sila ng okasyon doon. Tapos doon ito ngayon nangyari. So, ang pinalabas nila ngayon, talaga tinamong Islam, talagang grabe. Kasi Muslim na naman ang involved dito. Na hindi nila alam ang hero nung pagkakataon na yon o yung nagligtas o yung tumulong para madakip yung mga So, mapipil, Brad. Hindi na madagdagan, Hindi na madagdagan yung casualty. Tama. Muslim. Allah. So, dito ako nagtataka Oo. Bakit yung shooter talagang well publicized? Kasi isang Muslim. Yung nagligtas, walang mention about that. Makikita mo lang sa social media. Doon mo makikita yung pagiging bias. Bias. Yung pagbabalita ba? Pagpapakita ng patas na pangyayari. Talagang, Oo. Kumbaga sa mainstream, hindi pa rin lumalabas na Muslim yung nagligtas. Ayaw nila kasi masisira ngayon. Lumabas man nga lang Paapyaw lang. Paapyaw. Pero ang tanong dito, sino yung Muslim na yun? Ha? Kasi meron ako napanood sa TikTok sa Facebook. Na ang Muslim daw na ito, ang tatay niya ay isang Italian. Italian. Ang nanay niya ay Indian. Indian. Yung Yung shooter. Yung shooter. Ayun, diba? Yung shooter. Ngayon, dati daw member ito ng IDF. Retired. IDF. So, hindi nakakaalam. Ano ba yung grupo na yan? Israel Defense Force. Okay. Sa bagay naman. Bigla ko naalala yung 9/11 na nung unang pagputok ng 9/11, binintang agad sa mga Muslim. Bin Laden. Binintang ka agad. Ba't ang bilis nilang na-develop na ito yung Ang bilis na mag-judge. yung shooter na ito, pagputok, Muslim ka agad. Pumutok na pangalan Muslim. Muslim agad. Without even investigating. Mas nauna pang yung lolo mo nagdeklara na ito ay Muslim. Pinanahan pa niya yung Australian mainstream media. Muslim ito. Doon pa lang makikita mo na kung gaano kalala yung Islam. Diba? So, inilarawan niya agad, kita mo, ito, Muslim ang gumawa nito dahil sa pag-celebrate namin. Nag-judge ka agad siya without even knowing sino tong mag-ama na ito. Correct. Na later on may lumabas. Yan ang nakakalungkot. Same with 9/11 na binintang ka agad sa mga Muslim. And then later on, abroad, yung nahuli pala ron, member ng organisasyon na kilalang kilala sa buong mundo. Sa buong mundo. Buong mundo. So ito, ang nais na po natin din namin, naalala ko tuloy yung unang programa natin sa Cambaginaldo Alam mo sa Cambaginaldo, nung nagprograma kami sa radio, so pinaliwanag namin yung paggamit ng katagang Muslim. Na matagal ng panahon, laging ginagamit sa media yon.
Oo, na pag mayroong nakagawa ng krimen, si Abdurrahman ay isang Muslim. Oh. Si Abdullah ay isang Muslim. Pero pag hindi naman Pag hindi kabilang Muslim, sa Islam, ang Hindi nagawa, Muslim, Hindi isang tao, isang lalaki. isang driver. sombrero. Isang karpentero, isang driver. Kaya alam mo, si Colonel Alaurin, nung time na yun, mga kapatid, pinatawag na yung mga kawal patrol niya eh. Mhm. Nagmalasakit kagad ha. Umaksyon si Colonel Alaurin. Kinausap na yung mga kawal patrol doon. Magmula ngayon, kung paano natin binabalita ang isang Kristiyano na nakagawa ng krimen, hindi naman natin binanggit to na siya Katoliko, siya Iglesia, hindi natin binanggit na siya Kristiyano, basta binanggit na natin ang pangalan niya, trabaho niya, at ano yung krimen. Oh. So ganun na rin gawin natin sa mga kapatid na Muslim. Babanggitin na lang din ang pangalan. At ano yung nagawa niyang krimen. Huwag na yung si Abdul Karim at si Yusuf Lapida na mga Muslim. Kaya alam bro, pag Sila binanggit na, alam naman natin ang mga pangalan Oo. ng Muslim, di ba? Pag binanggit na, si isang Yusuf, Lapitan, Oo. gumawa ng krimen, sasabihin, dudugtong ang kagad. Muslim. Pero sa totoo lang bro, Mm. para sa katawan ating mga manonood, Mm. meron na tayong batas pambansa dyan na nagbabawal Pinagbabawal na. na Ikapit yung ang mga katagang Muslim. gawain. Actually, Religion. Yung religion sabi, hindi dapat hindi sinasama. importante mapag-usapan din yan. Ah. Mas paulit-ulit na lang na na pagpapaabot ng mensahe. Yes. Ulit-ulit na lang, marami pa rin nakakaintindi. Pare mo bro, pero Mm. hindi naman patakbuhin yung newscaster yan eh. Oo. Pag Muslim ang sasabihin niya isang Muslim. Hindi na sinasabi, pag Katoliko, hindi naman niya sinasabi Katoliko Okay. ng dukot. Andun yung talagang pagpanig sa isang side lang. Yung bias ng mga Oo. di ba? Na yung bias na yan, sinasaroon natin mga Islamophobia para discredit yung isang grupo at pasamain yung isang Pero time immemorial, yung history po natin, ganun talaga na marami talagang galit na ayaw na gumanda, lumakas at maunawaan ng mga tao ang Islam. Yes. Dahil makikita mo, Mm. pumunta ka sa England ngayon bro, 30,000 a month daw ang nagsasahada. Allah. Sa England ha? Sa kabila ng paninira, napakarami Yes. pumapasok. Ang dami nagmumulong. Yun yung malaking question. Oo. Kaya pala, gumagawa na sila ngayon ng paraan kung paano talaga pigilin. Tama. Pigilin nga. Pigilin, Isa sa mahalagang Mm. isa sa mga mahalagang maaaring may ambag ng lipunan sa yung pagkilala sa Islam yung edukasyon. Yes. Yung karunungan na hindi laging hindi yung tipong may mabasa lang tayo, may makita lang tayo. Oo. Ayun na Ayun kagad. na kagad. Oo. Ingat tayo sa Facebook. Yes. Maraming fake news niya. Totoo yan. Ngayon, ang isa pa sa pag-ingatan natin, yung ating pananampalataya, yung original, kasi maraming lumabas na interpretasyon ng Quran ngayon. Totoo yan. Maraming lumabas. Mm. Gusto nilang i-mislead yung mga Muslim. Hindi, yung hadith yan ang problema. Yan. Yung hadith, Isa pa yan. Oo. Marami Kasi yung mga hadith. kita mo si idol ko yan si Muhammad bin Salman. Sinasaluduhan ko yan, yung ng Saudi pa. Oo. Kasi, kailan maraming galit sa akin ng mga daya. Ina-idol mo yung si Muhammad bin Salman, ibinigyan ng kaluwagan yung Saudi. Pero tama yung ginawa niya, sinalaman nila ngayon kung sino yung pasaway. Okay, kapatid, alam mo ang ginawa ni Muhammad bin Salman? Nagbigay siya ng kautusan na suriin yung hadith. At anumang hadith, ika nga, manong medyo may pagsalungat sa Quran, ay pinawalang bisa na yan. Alam mo, Oo. ang daming lumabas kasing halip na Oo. sinabi balad. Oo. Meron akong isang scholar na nakausap. Sabi na, dalawa kasi ang hadith. Mm. Yung hadith ayon sa pagsasalaysay ng mga Sunna, yung mga sunna ng tribo ba ito? Sunna ng tribal. tribal sunna. Oh, Tsaka yung tunay na sunna. sunna ng Rasul. So, kailangan sulihin natin, ano ba yung mga sunna na lumalabas ngayon? Mm-hmm. Di ba? Social media, bro, hindi mo pwedeng pagtiwalaan. 100% tama yung sunna na ginagawa mo. Kaya natin alam, dahil pala. Oo. At saka naglalagay sila ng mga katibayan. Gumagawa sila ng mga, kumbaga, ang hadith ngayon parang hinahalin tulad nila sa pagkabuo ng kasulatan pinakahawakan natin dati, tinatawag na Biblia. Na kung ano ang gusto, kung ayon doon sa gusto mangyari, hindi nalagay. So, kaya medyo mag-ingat tayo. Parang yung kwento mo bro last time na yung author nung
ng Yun. hadith na iba pala yung iba yung totoong laman Oo. na kwento. May mga ganun eh. Distorted Oo. content. Kaya nga tayo ay alhamdulillah, lalo na sa ating mga kapatid mga bagong Muslim kasi ganun tayo pag sinabing hadith, ay naniwala ka na kaagad. Ay wag. Kailangan checkin mo, itanong mo. Lalo na kapag ang hadith ay teka muna mukhang kinundra ang sinabi ni Allah sa Quran, abay huwag ka na magdalawang isip. Kasi mahirap yung dalawang isip, mag-isang isip na tayo mga kapatid. Correct. Oo, mahirap yung dalawang Delikado isip. yun. Kaya tama nga yung sinasabi ng kaibigan natin. Pag nagkaroon ng kontrahan, hindi pagkaroon ng salungatan ang mga ulama Oo. sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sundin mo yung hadith ng Rasul. Yes. Yun yung yun yung pinaka pamantayan natin lahat ng mga Muslim. Ngayon pag nagkaroon sa salungatan yung hadith sa Quran, Sa kunin ng Quran. sundan mo din. Oo. Diba? Actually, sinabi dito ng Rasul. Mm. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ang mga salita ko, siya mismo mga salita ko, mga sinabi ko at sumalungat sa Quran, sundin ang Quran. Sundin ang Huwag akong sundin. Yes. So meaning, ang Rasul mismo ay nagpapakumbaba. Alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala at pinakita yun sa lahat ng mga mananampalataya na niwala sa kanya. Yes. So bilang paraan ito na dapat ang mga Muslim sa huling panahon, sa panahon natin ngayon, dapat ganun din. Ganun din natin Hindi prinsipyo. tayo dapat magkaroon ng pride dahil ako original o ako ay matagal na, ikaw bago pa lamang, mas gwapo ako sa ikaw hindi. Dapat wala pioneer dito. Walang pride. Ay, ako na, scholar ako. Walang ganun. Saan ka ba nag-aral? Correct. Dapat So, ito natin ang batayan. Lalo na ako hanggang ngayon nasa Taufik University kami, patuloy nang nag-aaral. wala ko na pala yata isang taon sa akin. So, alam mo yun, bro. Oo, alam mo, kapatid, tulad, pusahan pa lang natin yung sinabi ni Brother Abdul Karim. Actually, yan ang general ruling eh. Kasi ngayon nung araw, lagi lang dalawang basihan natin eh. Quran, hadith. Ngayon, mayroon ng patwa eh. Patwa. Patwa, hadith at saka Quran. Kaya sabi ng mga ulama natin, kapag mayroon silang patwa na sumalungat sa hadith, at ang hadith na ito'y putintik, tutuo, sahi, huwag mong sundin yung kanilang kapasyahan. Sundin mo yung hadith kasi salita ng Rasul yan. Ngayon, kapag may mabasa kang hadith na tahasang kumontra sa Quran, isang tabi mo yung hadith. Kasi kailanman ang Rasulullah SAW hindi siya kumontra sa salita ni Allah. So ibig sabihin, gawa-gawa yon, paninira yon. Nabanggit mo bro yung patwa. Oo. Bumati muna tayo doon sa mga sa mga taga-subaybay mo. Sabihin naman nagpapatwa. Oo, sige. Yan ang sabi sa akin, no? Yan lang yung answer sa akin. Naman. Alam mo bro, balikan ko na yung sinabi mo, Brad. Kasi ano ako doon sa 1911. Alam mo bro, nung nangyari yun, totoo ito ha, Ikaw pa rin yung 1911 pala. 1911, ano yan eh. Bahal yan, bahal yan. Magkadugtong kasi, pati 7-11 eh. Okay, alam mo yung 9/11. 9/11. Alam nyo mga kapatid, isa ako doon sa nag-abang bro. Wala, nag-abang talaga ako noon. Sabi ko, ito na siguro pagkakataon na masasaksihan natin na marami ng Muslim na mag-alisan. Alam mo, yan ang inasahan ng tao. Lalabas. Lalabas eh. Ako, inasahan ko na yan na magsabi, ako po ay ganito ng taong ginugol ko sa Islam at dahil sa nangyari ito, ay ako po ay aalis na. So, kasi, kumbaga, lumabas kami sa balita na ito ay dulot ng, yes, itong terrorist. Itong nangyayari ito, kasi akala ko noon, mawala na sila ng gana ba? Pero alam mo, Brad, balita na nangyari. Sa undispat na pangyayari na yan, Brad, mayroong nagmumuslim. Actually, brother, kahit sa lugar kung saan nangyari, maraming pumasok sa Islam. Kasi iba ang utak ng mga Amerikano. Sa New York, bro. Kailangan dumami ang Muslim sa New York. Yes. No less than the mayor. Mayor nila karoon Muslim. Pagkatapos noon, nung pangyayari na yun. Pagkatapos na mga pagsasakop na yun. Ang nananong mayor nga ng New York, Muslim. Kasi ayon sa balita nung nagkaroon ng 9/11, ang tanong ng mga Amerikano, anong mayroon sa Quran ng mga Muslim? Anong mayroon sa Islam? Bakit nagawa nilang pumatay na libong? Pinagalanan nila. Kaya, nabili halos naubos ang mga Quran sa mga bookstore at the time. Bumili sila. Nabahala sila. Binasa nila. Alam na ano ba talaga mayroon dyan? Bakit nakagawa sila ng ganitong krimen? So, nang nabasa nila ang Quran,
natuklasan nila ang mensahe, ang Quran para salita ng Panginoon. At hindi pala ito kautusan ng Quran ang pagpatay ng maraming mga tao. Yes. Yun ang isa sa dahilan, grabe ang pagpasok ng tao sa isang dumami ang mga Muslim bigla doon sa lugar na yon. Sa kabila ng pangyayari, Muslim ang pinagbintangan, si Bin Laden pinagbintangan, sa halip na magbawas ang Muslim, ang sinabi ni Brother Yusuf, Lalo daw. Boom, lalong doon. So, ito yung mga ito yung mga taong may taufik kasi. Yes. So, baga may kapahitulutan ng Allah yun na baga, ito, malaman mo yung Islam, maaral mo. Hindi, saka totoo yung sinabi ng Allah sa Quran doon. Magaling kayong magplano. Pero mas magaling kayo. Best planners. Kaya mayroong sinabi nga, Brad, na may mga pangyayari, tulad sabi mo, Mother Pali, mayroong pangyayari ng akala ng isipan natin nakakasira. Akala natin nakakasira eh. Ito hindi maganda eh. Pero yun pala ay naging mabuti ang resulta. Mayroon din namang nangyayari na akala natin mabuti, pero magaling ang naging resulta. Kaya itong nangyari sa 9/11, nangyari dyan sa Australia na yan. yung ngayon lang. Malaki actually hati ang opinion ng tao eh. Kasi mayroon din bro kahit mga non-Muslim na sabi nila, kaya nagawa ng Muslim eh, kasi sobra-sobra din kasing kaapihan ng sinapit ng mga Palestino. So ang tanong, tama ba yun? Ay, kung titingnan mo sa aral ng Islam, mali yun. Hindi po yun tama eh. Ay, kaya ginagawa nila yan eh, kasi ganti nila yan dahil doon sa sa nangyaring kaapihan ng mga Palestino. Hindi po kailanman tinuturo ng Islam yan. Pagganti. Oo, kasi sa aral ng Islam, ay, kasi akala, ang utos kasi ng Islam, pag pumatay ka, pwede kang hatol kamatayan. Kaya akala ng iba, alaw sa kanila yan, pwede, hindi po. Pero Pwede yan. Bawal. Sa akin bro, ito, Oo. politically motivated. Ito. Yes. Tama. Kasi Oo. nakita mo yung kalagayan ng Israel ngayon. Pag ano sila? Pag ano sila? Ang daming all over the world, except America and some other European countries, ang sumusuporta kay Netanyahu. Pero the rest, talagang nakita na. Ang isa yan bro yung Australia. Australia, ano siya, backlash na siya. Malis na siya ng, hindi na siya sumusuporta sa Israel. Isa Nagumulat na sila. namumulat na sila. So, si Netanyahu ngayon, parang sisingap-singap na yan, malapit na. Tira na siya. So, kumbaga, sa Gagawa siya ng another scenario. tama, yun. Na Para bangon niyo, ito justice, to give justice of what we're doing. Kaya patayin niyo yung mga tama yun. At saka, ano din Brad, yung kasi, tulad yung sinabi mo kanina, maging maingat tayong sa social media. Kasi, pag binasa mo kasi lalo sa social media, kung dami kong nakasiring eh. Mayroong nga mabasa ka sa Quran eh. Hudyot Kristiyano, saan man sila naroroon eh, pwede mo silang paslangin. Binanatan ako ng ganun. Akala ko ba ang Islam ay kapayapaan. Akala ko ba ang Islam walang sapilitan? Bakit ito pinagutos? Kaya sabi ko nga, kapag hindi mo alam ang pangyayari na yan, mari sabihin mo gano'n. Pero kapag maunawaan mo, bakit inutos yan? Anong sitwasyon? Noong panahon na yun, kaya inutos ng Rasulullah yun na lumaban kayo, hanggang sa huling sandali ng buhay ninyo, huwag kayong umatras, kasi inaapi na ang mga Muslim noon. Iba yung pagkakataon. Inaapi na sila noon pinapapatay sila, lumaban sila. Kaya sabi nga nung kasiring ko, Brad, so Brother Yusuf, yung ayat ba yan, i-apply ba ninyo yan ngayon? Sabi ko, yes, i-apply namin yan. Subukan mo nga pingin mo kami. Sabi ko, kahit dyan sa lugar mo, brother, sabi ko, subukan mong gipitin dyan ang mga Muslim. Huwag mong bigyan ng karapatan ng mga Muslim yan. Maniwala ka. Hindi, isa lang alang ang mga Muslim, ang kanyang mga mahal, sabay, handa yung lumaban. Dahil, inuutos yan eh. Bakit kami ngayon magwawala? Ang laya-laya namin. Malaya kami magsala, malaya kami lahat ng gagawin. So, hindi pwedeng i-apply mo yung ganun. Iba na yung panahon. Iba yun. At saka, brother, no? Nagiging applicable ito. Depende sa sitwasyon. Agayon sa, malinaw eh. Kasi actually, maging sa akin, binato ito sa akin. Pinatuloy sa'yo. Ang sabi sa akin, akala ko ba ang Muslim ay sumusunod sa Panginoon? Akala ko ba ang si Allah ninyo ay makatarungan? So, bawal kayong pumatay ng mga inosente. Bakit nakalagay sa Quran, sabi ng Allah ninyo, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumul qital. Ano ibig sabihin? Sabi ng Panginoon ninyo, o kayo mananampalataya. Oo, kahit saan nyo makita ang hindi mananampalataya, itulak nyo sila, patayin ninyo sila. Lahat walang pinili. Okay? Kaya na-misinterpret to. May mga grupo actually ng mga Muslim, nag-angking Muslim sa panahon natin ngayon, na ginagamit ang salitang ito. At
gumagawa sila ng mga hakbang na gusto nilang gawin na labag na sa Islam. Kaya ang ating pamahalaan actually, ang gobyerno natin, hindi sila masisisi na i-monitor, bantayan ang mga Muslim. Dahil may mga grupo naman talaga ng mga tao na gumagawa. ng ganun. Oo. Ang pakay ay ibang Kaya nga dito ang programa natin para maging malinaw sa bawat side o isa, saan ba tayo dapat papanig? Ano ba ang gagawin natin? Ano ba ang katuturan sa likod ng lahat ng ito? So siguro isa dyan bro yung sinasabi ni Brado kanina, edukasyon. Yes. Kailangan maituro natin sa ating mga kapatid na huwag natin pagsamahin yung reliyon sa yung politika. Correct. Oo. Pag yung, ako bilang isang Muslim, pag pinaghalo ko yung aking political, kung ano man yung desire, di ba? Magiging rebelde ako. Biro mo yung dinanas ko, ako ay taga-sulong. Dinanas ng pamilya ko. Bakit hanggang ngayon mga mangmang kami? Pero ako yung Muslim. Yes. Ngayon, pag hinaluan ko ng pamumulitika yan, ito si Congressman, sige bro, tirahan mo na. Yun ang So, ang pinakamainam doon, yung kasi ang politics nandyan din naman sa Islam, pero alinsunod sa gabay ng Quran at saka sa Sunnah. Siguro sa sunod mo, pwede nating talakayin yung politics in Islam. Yes, magandang pag-usapan yan. Diba? Magandang topic ito eh. Okay, at madali ang mensahe, kapatid. So, yun, no? Maikling paalala, no? So, ugaliin natin na suriin, alamin, bago tayo mangmusga. O bago tayo, kumbaga, sabi nga, before you click, kumbaga, think. Okay. So, alhamdulillah. Grabe sa mga kababayan natin. Sana ay may natutunan kayo, may aral kayo nakuha, may maganda sana kaming mga mensahe na ibahagi. Lahat ng mga mabubuting mga salita na naibahagi namin ay galing kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at lahat ng mga pagkakamali ay galing sa aming mga sarili. At sana ay magpatuloy kayo sa inyong pagsubaybay sa amin at para malinawan natin mga bagay-bagay, matutong magtanong sa mga Muslim, hindi doon sa mga hindi Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang sa akin po, bilang isang Muslim, ang mensahe ko sa kamusliman, kung hindi kayo makakapagpakita ng isang maganda, larawan ng isang Muslim, huwag nyo na ipakita yung masama. Diba? Sarili nila na natin. Okay, maraming salamat mga kapatid at naway mapagpulutan nyo ng aral, lalo na itong aming pinag-usapan ngayon na napakahalaga din sa sambayan ng Pilipino. At lagi nating tingnan, huwag nating hatulan ang Islam alinsunod sa gawain ng isang Muslim, bagkus ang Muslim ay hatulan natin alinsunod sa tulong ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi Pinakamalayong lupain, kaya kong maglakbay kahit na madilim. Kaya kong lumipad sa piling ng mga ulap, kaya kong sisirin ang lalim ng dagat. Lumipad sa ulap, sumisid sa dagat, maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni Lolo, pangarap ay matutupad. Sa mga kwento ni Lolo, may aral kang matatanggap. Kaya kong umawit, sabayan ang hangin sa pag-ihip. Kaya kong akyatin bundok na mahirap marating. Lumipad sa ulap, sumisid sa dagat, maglakbay sa lupa, gabi gawing maliwanag. Sa mga kwento ni Lolo, panaginip ay magaganap. Sa mga kwento ni Lolo, pangarap ay matutupad. Sa mga kwento